According to Albert Einstein, what is insanity? Insanity is doing the same thing over and over again, and yet you are expecting something different. Ano po ang kahibangan? Ano ang kamangmangan? Ano ang katangahan? Pasensya na po sa salita. Yun yung ulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, pero naghahanap ka o naghihintay ng ibang resulta o ibang bunga. Kung gusto mong makatanggap ng ibang grasya, kung gusto mong may magbago sa iyong buhay, anong kailangan gawin? Baguhin mo ang iyong ginagawa. Mas maganda pa nga, baguhin natin ang ating pag-iisip. Dahil hindi magbabago ang iyong buhay kung parehas pa rin ang iyong pag-iisip. Ang sabi nga, a negative mind will never result into a positive life. Magandang tandaan yon. Pag masama ang iyong iniisip, hindi magiging mabuti ang iyong pamumuhay. Kung palagi kang galit, hindi ka makakatanggap at makakaranas ng kapayapaan. Di po ba? Kung palagi kang takot at nag-aalala, paano ka mapapanatag sa iyong buhay? Hindi ka makakaranas ng tuwa kung palagi kang malungkot. Yan din ang pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo. Ano ang sabi ng Panginoon? Kung gusto mo ng bagong alak, kailangan merong bagong lalagyan ng alak. Kasi hindi pwedeng gamitin mo yung lumang lalagyan ng alak para sa bagong alak. Kung hindi, sasabog daw yung lalagyanan. The Lord is saying to us that if we want to have new experiences, new graces, new fruits in our lives, we must do things differently. We must do new things in our life. Gusto mong may magbago sa iyong buhay? Suriin mo, tignan mo, ano ba ang kailangan kong ituwid sa aking buhay? Ano ba ang kailangan kong ayusin sa aking buhay? Ano ba ang kailangan kong baguhin sa aking buhay? Napakarami po, minsan lumalapit sa akin, nagpapadasal. Sinasabi, Father, pagdasal niyo naman po ako, gumaling ako sa sakit ko. Pero ang tanong ko, ano kayang kinakain ng taong ito? Ano kaya yung lifestyle niya? Kahit na buong araw kong pagdasal ang may sakit, kung hindi siya magbabago sa kanyang pagkain, kinakain pa rin yung bawal. Kung patuloy pa rin sa pagbibisyo, paninigarilyo, panginginom, hindi gagaling yung taong may sakit. Di po ba? Yung iba, nagme-message sa akin, Father, pagdasal nyo naman po kami, baon na baon kami sa utang. Father, pagdasal nyo naman kami, sana maayos na itong business namin. Minsan napapaisip ako, ano kaya yung ginawa ng mga taong ito? Bakit nabaon sa utang o bakit naman nalugi yung kanilang business? Kasi sabi ko nga, kahit na ipagdasal ko maging mapalad o maging maswerte sila sa kanilang buhay, kung parehas pa rin yung ugali, kung hindi pa rin nagbabago yung lifestyle, yung ginagawa, mababaon pa rin sa utang, malulugi pa rin sa business. Kung sobra naman palang gumastos, kung naman palang hindi minamanage ng mabuti yung business, hindi binabantayan, hindi iniingatan, pinapabayaan lang, ganun pa rin ang resulta. Hindi po ba? Lugi pa rin. Mapupuno pa rin ang utang. Kasi walang nagbago eh. Yung mga nag-aaway na mag-asawa, bakit kaya hindi nila baguhin yung ugali nila? Kahit na paano ko po i-counseling o kausapin yung mag-asawa. Kung wala silang babaguhin dun sa trato nila sa bawat isa, ganun pa rin ang magiging resulta ng kanilang pagsasama. Mag-aaway pa rin sila. Magkakaroon pa rin sila ng sakit ng loob sa bawat isa. Kasi masakit pa rin magsalita. Kasi naninigaw pa rin. Kasi ayaw pa rin tumigil sa pambababae. Kung gusto nating may magbago sa ating buhay, kailangan baguhin natin ang ating pag-iisip. Baguhin natin yung ating ginagawa. Hindi ko po alam kung alam niyo pa yung
Kodak. Yung mga bata, tinanong ko po, nagbigay ako ng recollection sa kanila. Alam nyo ba yung Kodak? Tinignan lang ako. Hindi po alam yung Kodak. Kasi ang alam na, puro cellphone eh. Pero sabi ko, ang Kodak, nung unang panahon, yan yung pinakasikat na camera at film. Alam nyo ba yung film? Sabi ko sa mga bata, tahimik na naman, tinignan lang ako. Parang wala nang film ngayon, no? Di po ba? Pero bakit nawala na ang Kodak? Bakit hindi na tayo makakita ng film ngayon? Bukod po sa sumikat po yung mga cellphone. Kasi po, ang kwento, mga 1980s, merong isang empleyado ng Kodak, nakaimbento na ng digital camera. At sinabi po sa mga boss, darating ang araw, hindi na po natin kailangan ng mga film. Ang kailangan na lang natin, ito camera. At kung meron tao gusto niya magpa-develop, dadalhin na lang niya yung file, ipreprint na lang yung picture. Hindi po siya pinakinggan nito po mga executive, nito mga boss. Kasi para sa kanila, ang kita ng kumpanya ng Kodak nanggagaling po dun sa benta ng mga film, benta ng mga camera nila. Tingnan niyo po kung ano nangyari. Dahil hindi marunong magbago, mag-adapt, nalugi yung kumpanya, nawala. Hindi na po sikat ngayon yung Kodak. Baka naman, ganyan din na nangyayari sa atin. May pagkamatay ng ating mga kaluluwa. Dahil sa tigas ng ating ulo, ayaw nating magbago sa kasalanan. Tinatawag na tayo ng Diyos. Nagpapakita na ng tanda ng Diyos sa atin. Ayaw pa rin natin baguhin ang ating sarili. Remember that nothing will change in your life. You will not receive new blessings, new graces, if you keep on doing the same old thing. We know what needs to be done, and yet we do not have the will to do it, to put into action what needs to be done. Kaya nga, kailangan natin ay ang tulong, grasya at gabay ng Diyos. Naway, bigay sa atin ng Banal na Espiritu ang lakas ng loob na makita kung ano ang kailangan nating baguhin, kailangan nating gawin, anong kailangan nating iwan para magkaroon ng mabuti at magandang bunga sa ating buhay.